Napansin agad ni Eileen ang kalokohan ni Zhu Fan at naghinala siya, pero kung sasabihin niya, walang maniniwala. Isang tao lang ang malinaw na nakaalam nito, si Grandmaster Dan Qingsheng, na labis ding humahanga kay Zhu Fan. Sa larangan ng digmaan, naramdaman ni Wen Tao na sumobra siya, aya't humingi siya ng paumanhin ng husto sa bidang lalaki. Ngunit dahil nasimulan na ang pag-arte, kailangang ituloy. Nagalit si Zhu Fan at gustong makipaglaban ng todo. Sumugal din si Wen Tao ng lahat, ngunit aksidenteng naibunyag niya ang kanyang teknik kay Zhu Fan, na naging dahilan para medyo maintindihan ng bidang lalaki ang tungkol sa Nhutin Sword, Gentle Sword, Sentimental Sword. Nagpakawala si Wen Tao ng maraming sword ki na pumalibot sa bidang lalaki, ngunit sa isang magaang ihip lang ng kamay ni Zhu Fan, naglaho ang lahat ng sword ki. Gayunpaman, ang mga sword ki na nataboy ay muling nagtipon patungo sa Nhutin Sword, na nagpapalakas dito. Naintindihan na ni Zhu Fan ang prinsipyo ng Nhutin Sword. Nagpasya siyang tapusin ang laban ng mabilis para hindi na makagalaw si Wen Tao. Sa isang iglap, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Tumapak ng malakas si Zhu Fan at sumugod patungo kay Wen Tao. Kasabay nito, sa isang kumpas ng kanyang isip, ang mga malumanay na sword ki ay pumuno sa mga bahaging winasak ni Zhu Fan. Mabilis na bumuo ng hand seal si Wen Tao at ikinuyom ang kanyang kamao. Agad-agad, ang mga malambot na sword ki ay tuluyang kumulong sa bidang lalaki. Nakita na ni Zhu Fan ang pakana ni Wen Tao, kaya paano niya hahayaang patagalin pa nito ang laban at mahulog sa bitag ng T-Gentle Emotion, kung saan hindi niya makokontrol ang sarili. Ang purple lightning sa kanyang kamay ay kumulog. Isang malakas na pagdaklot ang ipinakawala ni Zhu Fan, na parang dagundong ng dragon. Ang purple lightning, kasama ang mabangis na puwersa ng pagdaklot, ay humagupit at dinurog ang malumanay na sword ki, lumikha ng malinis na daan pasulong. Ang mga nadurog na sword ki ay muling bumalik sa katawan ng espada, ngunit ang natitirang sword ki ay hindi na napigilan si Zhu Fan. Binago ni Wen Tao ang kanyang hand seals. Ang mga sword ki ay naging gentle to firm, nag-anyong matatalim na espada na humihiwa mula sa lahat ng direksyon patungo kay Zhu Fan. Itinaas ng bidang lalaki ang kanyang kanang braso. Ang makapangyarihang purple lightning ay agad na sumira sa mga sword ki. Muling kinontrol ni Wen Tao ang mga nagkalat na sword ki pabalik sa katawan ng espada. Ang talim ng espada ay nagpakawala ng matinding kapangyarihan. Sa sandaling iyon, muling sumugod si Zhu Fan kay Wen Tao, sumisigaw, Demonic 3 Absolutes, Second Move, Ghost Dragon Claw. Nanigas ang tingin ni Wen Tao at sumaksak din ng isang espada, Gentle to Firm, Heaven-Splitting Sword. Ang langit-ngit na kidlat ay nagdulot ng apoy mula sa lupa, banayad ngunit lubos na matigas, patuloy na nagbabago, dala ang bigat ng langit at lupa, mabangis na sumusugod kay Zhu Fan. Samantala, ang isang daklot ng bidang lalaki ay parang dragon na bumabalik sa dagat, isang mabangis na dragon na tumatawid sa ilog, lubhang mabangis, na parang kayang durugin ang langit at lupa. Isang tunog ng nagbabanggaang metal ang umalingaw-ngaw. Nagbanggaan ang isang espada at isang daklot, at sa isang iglap, naghiwalay ang dalawa. Si Wen Tao ay napaatras ng ilang dosenang hakbang dahil sa matinding puwersa, hirap na huminto. Si Zhu Fan, na biglang napigilan, ay hindi mapigilang manginig habang nakatayo. Tumingala si Wen Tao kay Zhu Fan, nag-iisip, anong nangyayari? Dati, isang kaswal na ihip lang ng espada ko, ay sapat na para malubha siyang masugatan. Ngayon, ginamit ko na ang lahat ng lakas ko, pero naitaboy pa rin ako ng kalaban. Ibig sabihin ba, noong una, nagpabaya lang talaga si Zhu Fan kaya siya nasugatan? Ngayong seryoso na siya, hindi ko na siya masasaktan? Ang batang ito, ang lakas niya ay talagang nakakatakot. Lulon. Napalunok ng laway si Wen Tao, nawala na ang kanyang nakangiting mukha, napalitan ng seryosong ekspresyon na hindi pa niya naipakita kailanman. Naisip niya, bago labanan si Zhu Fan, mula sa pagmamasid lang sa gilid, imposibleng maramdaman ang kanyang kapangyarihan. Ano bang pinagsanay niya sa katawan niya at sobrang abnormal? Kahit 9th grade spirit weapon hindi makatagos. Tao pa ba to? Kung nagulat si Wen Tao, mas lalo namang nagulat si Zhu Fan. Naisip niya, ang kanang braso ko ay ang killing arm, likas na may banal na lakas, walang kapantay. Pagdating sa lakas, dati pa man, saan man ako lumaban, panalo ako, isang suntok, patay agad ang kalaban, napakaginhawa. Ngunit hindi ko inaasahan na mapipigilan ako ng iba. Si Wen Tao ay talagang may talento. Ang Nhutin Sword ay hindi lang kakaiba, kundi malakas din sa tigas at lambot, walang kapintasan. Tunay ngang mahirap makahanap ng katulad.
Ang pagbabago ng tigas at lambot ng Hutin Sword ay hindi lang dahil sa libu-libong malumanay na sword ki na nag-ipon ng lakas, at hindi rin ito isang purong matigas na atake. Kaya, kailangan ko lang siyang atakihin ng mabilis para hindi siya magkaroon ng pagkakataong magpalit ng estado. Sa ganoong paraan, ang kanyang Hutin Sword intent ay kusang maglalaho. Nang maisip ito, muling sumugod si Zhu Fan. Isang malakas na daklot ang pinakawalan niya. Bang! Tumalsik si Wen Tao palayo dahil sa atake ng bidang lalaki. Ang matinding puwersa ay tumago sa loob ng kanyang katawan na naging dahilan para hindi makayanan ni Wen Tao at sumuka ng dugo. Pagkatapos ng ataking iyon, hindi na sumugod pa si Zhu Fan, sa halip ay tumayo at mumisi. Haha, tunay nga, hindi ka makapag-ipon ng lakas. Sa pagsubok ng pisikal na lakas, hindi ka kalaban sa akin. Kapatid na Wen, may iba ka pa bang mas matinding teknik? Ilabas mo na lahat. Kung wala na, sumuko ka na. Nakikita kong magalang ka naman, hindi kita pahihirapan. Matagal na tinitigan ni Wen Tao si Zhu Fan, at sa wakas ay natawa at umiling. Hay, tunay nga, sa sarili kong lakas, hindi pa rin kita kalaban. Sa simula pa lang, balak ko lang subukan. Alam kong imposible pero ginawa ko pa rin, ito ang gusto kong sabihin sa iba na hindi ako maaaring umatras. At ngayon, haha, sige, kapatid na Zhu, ang laban ngayon pa lang talaga magsisimula. Isang matinding diwa ng pakikipaglaban ang lumitaw sa mga mata ni Wen Tao. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at tumayo. Ang siyam pang disipulo ng Sword God Sect ay nagsimula na ring kumilos. Sa entablado, natawa si Wu Qingqiu. Sa wakas, kikilos na rin sila. Sa Double Dragon Meet na ito, parang hindi pa naglalabas ng buong lakas ang Sword God Sect. Hindi ko inaasahan na para harapin ang isang tao lang, 10 miyembro nila ang buong lakas na lalaban. Hahaha, sapat na ang kabuang lakas ng Sword God Sect. Gusto ko talagang makita. Siyan mo ay marahang tumango. Ang Sword God Sect, mula pa noong labanan ng Middle Three Sects, tila may itinatago sila. Siguradong para ito sa paghamon sa Upper Three Sects. Hindi ko lang inaasahan na bigla silang makakatapat ng matigas na kalaban, kaya napilitan silang ilabas ito. Malalakas na yabag ang umalingaw-ngaw. Ang siyam na disipulo ng Sword God Sect ay tahimik na lumakad sa likuran ni Wen Tao, na parang matibay na suporta para sa kanya. Nakatitig sila kay Zhu Fan, puno ng diwa ng pakikipaglaban ang kanilang mga mata. Kahit nasaksihan nila ang bagsik ni Zhu Fan, at nakitang natalo si Wen Tao, kahit ginamit na nito ang lahat ng lakas, walang bakas ng takot sa kanilang mga mata, sa halip, lalo pa silang naging determinado at kalmado. Nang masaksihan ito ni Zhu Fan, lihim siyang tumango bilang paghanga. Naisip niya, kilala ng lahat ang Hutin Sword ni Wen Tao, pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko, kalahati ng dangal na iyon ay pag-aari ng siyam pang disipulo. Tila kapag sila ay kumilos, doon lang mailalabas ng Hutin Sword ang pinakamalakas nitong kapangyarihan. Lumapit si Xi Tianyang at taimtim na nagsabi, Zhu Fan, alam kong ikaw ay isang body refiner, ang katawan mo ay abnormal. Ang ordinaryong tao ay hindi mo talaga kalaban. Ngayon, sasabihin na namin sa iyo, aatakihin namin ang iyong kahinaan. Mag-ingat ka. Tumango si Zhu Fan. Sige, anumang teknik ang meron kayo, ilabas nyo na. Haharapin ko yan. Napilitang umiling si Wen Tao. Hoy, hoy, hoy. Ang taong ito ang numero 1 nating kalabantay. Kahit pa kayo dating magkaibigan, hindi nyo dapat gawin yan. Bunsong kapatid, nakita mo ba kanina? Ako, dahil nadulas lang ang dila ko, naibunyag ko na agad ang sikreto kaya ako natalo ng ganito. Susundan mo pa rin ba ang pagkakamali ko? Pagkasabi ni Wen Tao nito, agad na ng asar si Zhu Fan. Hoy, kung makapagsalita ka, parang kung hindi ka naging madaldal, hindi ka matatalo, ah. Natalo ka na, talo ka na. Ayaw mo pang aminin, naghahanap ka pa ng dahilan. Ganyan ka bang klase ng maginoo? Agad na namutla si Wen Tao at nagngit-ngit. Kapatid na Zhu, nanalo ka na nga, bakit kailangan mo pa akong tuyain ng ganyan? Umiti lang si Zhu Fan. Ganoon talaga. Kung ayaw mong aminin, bahala ka. Marahang umiti si Xi Tianyang. Senior brother Zhu Fan, ito ay laban ng grupo, hindi personal na tunggalian. Ang pagkapanalo o pagkatalo kanina ay walang kwenta. Ito na talaga ang magpapasya ng mananalo. Nang marinig ito ni Wen Tao, nagliwanag ang kanyang mga mata. Magaling ang sinabi mo. Ano ba ang personal na karangalan o kahihiyan? Ang gusto natin ay manalo bilang grupo. Kapatid na Zhu, handa ka na bang sumalo ulit?
Sa pagkakataong ito, kung gusto mong talunin kami, hindi na magiging madali. Tumawa si Zufan. Sige, tingnan natin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 10 miyembro ng Sword God Sect ay sabay-sabay na bumuo ng mga hand seals. Sunod-sunod na malalakas na pagyanig ang umalinggaw sa kalawakan. 10 nagniningning na espada, naglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag, ang lumipad mula sa katawan ng bawat isa diretso sa Ninth Heaven. Napasigaw si Zufan sa gulat, lintik. Yan ang kanilang Divine Soul, ang Divine Soul nila. Nagulat si Ian Mo. 10 tao, sabay-sabay na naglabas ng Divine Soul. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Kumunot din ang noo ni Bukingkyu at umiling. Ang Divine Soul ang pundasyon ng Primordial Spirit. Maliban na lang kung desperado na, sino ba naman ang basta-basta na lang ilalabas yan para paglaruan? Kailangan pa nilang labanan ang isang eksperto tulad ni Zufan. Madaling masugatan ng malubha ang Divine Soul, pero inilabas pa rin nilang lahat. Ayaw na ba nilang mabuhay? Bumuntong hininga si Eileen dahil sa ganitong paraan lang nila mailalabas ang kanilang buong lakas. Gusto talaga nilang isugal ang kanilang buhay. Ang grupong ito, bakit kailangan pa nilang gawin to? Si Zufan ang kalaban ko. Bakit sila nagmamadaling isugal ang buhay nila ng ganito?